Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Ang kwento pong ito ay hango sa aking personal na karanasan. Ako po si Esmeralda, tubong probinsya sa may lalawigan ng Romblon. Gaano ba kayo kasigurado na totoong tao ang kaharap at nakakasalamuhan nyo? Sa istorya na ilalahad ko sa inyo, ay malalaman nyo ang pagkakaiba ng mga normal na tao at ng mga aswang. Matapos ang 11 taon, ay sa wakas, ay nakauwi na rin ako sa aking lupang sinilangan. Lumuwas kasi ako ng Maynila upang mag-aral at para na rin sa uri ng trabaho ng aking mga magulang. Sabik na akong makita ang aming mga kamag-anak at lalong-lalo na sina lolo at lola. 12 anyos pa lang kasi ako noon nang umalis kami ng aking pamilya at simula noon ay hindi pa kami nakadalaw kahit isang beses. Hindi pa man ako nakakababa ng tricycle, ay nakaabang na kaagad sa akin sina lolo at lola kasama ang iba kong mga pinsan sa harapan ng bakod ng lumang bahay. Ako lamang kasi ang mag-isa ang umuwi dahil hindi pwedeng lumiban sa trabaho sina mama at papa. Nasa tamang edad naman na ako para bumiyahe na mag-isa. Esmeralda, ang napakaganda kong apo. Na-miss ka namin. Ng lolo. Nang makababa na ako ng sasakyan, sinalubong ko naman sila ng mainit na yakap habang isa-isa namang ibinababa ng aking mga pinsan ang aking mga bagahe. Pagkatapos ay magkakasabay kaming pumasok sa loob habang walang sawang nagkukumustahan. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapangiti nang unti-unting bumabalik sa aking isipan ang mga masasayang alaala ko noon. Nakaupo kami sa sofa na yari sa kahoy at doon ko inisa-isang inilabas ang mga pasalubong ko para sa kanila. Pinamigay ko iyon sa lahat at pagkatapos ay sinamahan na ako ni Lola sa silid na dati naming inuukupahan na pamilya. Tinulungan niya ako na mag-ayos ng aking mga gamit dahil mananatili ako sa probinsya ng 3 buwan. Ilang minuto muna akong nagpahinga, Sir Casper, dahil hindi biro ang pagbiyahe ng halos 12.5 oras. Medyo malalaki pa ang alon sa dagat, kaya naman nakakalula sa barko na naging dahilan kung bakit umikot ang sikmura ko. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses akong sumuka at nakatulog sa buong biyahe. Pagkalabas ko ng silid ay nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Nagsasarado na rin ang mga bintana at pintuan si Jonah, na anak ng kapatid ni Mama na siyang kasama at nagbabantay nila lolo at lola. Di ko naman pinansin pa iyon. Dumiretso na ako kaagad sa pagkainan. Hindi ko naman maiwasan na matakam sa mga pagkain na nakahain dahil halos frozen, canned goods at mga takeouts lang ang kinakain ko sa Maynila dahil palaging wala silang mama at papa sa bahay. Wala talagang tatalo sa mga lutong bahay, Sir Casper. Nang matapos akong kumain ng hapunan, ay tsaka ko naalala ang pinsan kong si Jonah. Hindi ito sumabay sa amin na kumain at hindi ko na rin ito makita sa salas. Nagpunta ako sa may kwarto nito na ilang hakbang lamang ang layo mula sa aking silid. Umatok ako ng ilang beses at hanggang hahawakan na ang seradura ng pintuan nang tawagin ako ni Lola. Nawala tuloy sa isip ko ang tungkol sa pinsan ko dahil mabilis na akong lumapit kina Lola sa may sala. Nakaupo ako sa gitna nila habang masaya naming pinagmamasdan ang lumang photo album ng pamilya. Meron pa nga doon na mga litrato ko habang naglalaro ng lupa, kumakain ng spaghetti at kung ano-ano pa.
Bawat litrato at paglipat namin ng pahina ay ang pagbabalik tanaw din namin sa mga pangyayari noon. Masaya akong nahiga sa kama ng gabing iyon. Punong-puno ang aking puso ng kasiyahan, kaya naman mabilis din akong dinalaw ng antok. Mataas na rin ang sikat ng araw nang ako ay magising kinabukasan. Kaagad naman akong naligo, nag-ayos ng sarili bago lumabas ng kwarto. Doon ay nakita ko si Jonah na abala sa paggagayat ng mga gulay sa kusina. Wala naman sina lolo at lola, kaya naman dumiretso na ako palapit sa pinsan ko upang batiin ito. Hindi ka na dapat umuwi dito, Esmeralda. Gusto mo bang ihatid kita sa bahay ni na Tita Beth? Ilang kanto lang ang layo mula rito. Anas niya. Napakunot naman ang aking no. Ano? Bakit naman? Ilang taon kong hindi nakikita at nakakasama si na lolo at lola. Kaya naman, anong masama na dalawin ko sila? Hindi na tumugon pang muli si Jonah at hanggang magtatanong pa ako nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok sina lolo na may daladalang mga supot. Namili siguro ang mga ito sa palengke. Tinulungan ko sila na mag-ayos ng mga pinamili. Puro karne naman iyon. May kasamang isang supot ng pula at nangingitim ng likido. Sa aking ginawa ay magluluto sila ng dinuguan. Hindi naman na ako bago sa ganong lutuin dahil minsan ko na iyong natikman sa bahay ng aking kaklase noon. Pagkatapos kong tumulong sa kusina, ay nagpaalam na ako na maglakad-lakad sa paligid. Pinayagan naman nila ako, basta raw ay hindi ako magpapagabi ng uwi. Binaybay ko ang mabatong kalye, mababa sa bayan. Bilugan ng buwan ngayong gabi. Delikado na naman tayo. Kapaganda na ako ng mga bawang at asin. Naglagay na rin ang asawa ko ng itak sa may pintuan. Sari-sari ang mga naririnig ko tungkol sa kabilugan ng buwan. Hindi ko naman sila maintindihan dahil putol-putol ang mga usapan na naririnig ko. Hindi ko na lang sila pinansin pa at namasyan na lamang ako habang iniisa-isa ang mga tindahan na nakaagaw ng aking atensyon. Pasado tanghali na nang umuwi ako. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla na lamang akong hilahin ni Jonah palayo. Nagpupumiglas naman akong nagpapatianod papunta sa may likod ng puno na malapit sa may kalye. Tara na Esmeralda, sumama ka sa akin at ihatid kita kina Tita Beth. Saad nito. Napapilig naman ang aking ulo habang nilalagay sa mga bewang ang dalawa kong mga kamay. Ano bang problema mo, Jonah? Hindi ko maintindihan, Sir Casper. Pinilit ko siyang sabihin na ipaliwanag sa akin ang mga sinasabi niya. Pero wala pa rin siyang maibigay sa akin na matinong kasagutan. Ang tanging nasabi niya lang ay nag-aalala raw siya sa akin at kabilugan na raw ng buwan. Mas lalo namang lumalim ang gatla sa aking noo nang maalala ang mga narinig ko rin sa mga tao sa may bayan. Lahat sila ay nag-uusap patungkol sa kabilugan ng buwan. Sa pagkakataong iyon ay ako naman ang umila kay Jonah upang bahagyang isantal ito sa may puno para kornerin ito. Ako naman ang nagtanong sa kanya tungkol sa buwan at kung may koneksyon ba iyon sa pagpapaalis niya sa akin. Sina lolo at lola, Esmeralda. Hindi na sila ang dating sila. Tugon naman ito. Mas lalong gumulo ang aking isipan sa sinabing iyon ng pinsan ko. Ano ang ibig sabihin ni Jonah sa mga katagang iyon, Sir Casper? Paanong hindi sila magiging sina lolo at lola? Gayong kamukhang kamukha nila ang natatandaan kong itsura nila. Ganon din ang mukha nila sa mga litrato na nasa akin at sa mga photo album. Kaya naman, hindi ko maintindihan ang tinura ng aking pinsan
Magsasalita pa sana ulit si Jonah, ngunit naudlot nang lumabas si Lolo ng bahay. Lumingon-lingon ito na para bang may hinahanap sa paligid hanggang sa dumako ang paningin nito sa akin. Hindi nito kita ang pinsan ko dahil sa puno na nakaharang, kaya naman ako lamang ang lumabas at naglakad pabalik sa bahay. Tinanong ako ni Lolo kung ano raw ang ginawa ko at saan daw ako nagpunta. Sinagot ko naman ito ng pawang katotohanan at nagtanong na rin ako tungkol sa kabilugan ng buwan na narinig ko sa may bayan. Bahagya pang nagulat si Lolo sa aking katanungan dahil napahinto ito sa paglalakad. Ngunit kaagad din naman na natauhan dahil nauna na itong pumasok ng bahay. Nagtungo ako sa aking silid upang muling maligo dahil sa init ng hulab ng sikat ng araw. Ramdam na ramdam talaga ang summer, pero sa kasamang palad ay malayo kami sa dagat. Pagkatapos kong maligo ay nanatili muna ako sa kwarto. Nahiga ako sa kama habang naglalaro ng games sa cellphone ko. Wala kasi akong ibang magawa dahil walang signal at wala ring internet. Makalipas ang ilang minuto ay napapitlag ako ng kumatok at bumukas ang pintuan. Sumilip doon si Lola na may malawak ng ngiti. Sinabi nito na aalis lang daw sila sandali ni Lolo at pinaghanda na niya ako ng pagkain sa kusina. Babalik din daw sila kaagad at hindi naman ako tumutol doon. Ilang minuto matapos makaalis ni na Lola ay bumangon ako at lumabas ng silid. Ako lamang mag-isa sa bahay. Hindi pa bumabalik si Jonah na pinagtataka ko. Dahil malapit lang naman ang puno kung saan ko siya iniwan sa labas kanina. Nagpunta ako sa kusina at doon nakita ang kanin, paritong itlog, ginisang gulay. Napansin ko rin ang malaking kaldero na nakasalang sa may kalan. Marahil ay iyon na yung dinuguan na niluluto ni Lola kanina. Para siguro iyon mamayang hapunan. Kaya naman, kinain ko na lamang ang nakahain na pagkain sa lamesa. Pagkatapos kong magligpit ng mga pinggan, ay lumabas ako ng bahay upang hanapin si Jonah. Pinuntahan ko ang malaking puno na pinagtaguan namin kanina. Pero wala na doon ang pinsan ko. Aalis na sana ako nang mapansin ko ang maliit na tela sa may damuhan. Kakulay iyon ang suot na bestida ni Jonah. Kaya naman pinulot ko iyon. Napaatras naman ako nang may maaninag ako mga pulang likido sa may lupa. Kakaibang kaba at takot ang namutawi sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Ayoko namang mag-isip ng masama dahil ilang minuto pa lang naman nakakalipas mula nang maghiwalay kaming dalawa. Sinundan ko ang mga patak ng kulay pulang likido, Sir Casper. At habang papalapit ako ng papalapit sa bahay, ay siya namang pagsikip din ng aking paghinga. Napadpad ako sa likod ng lumang bahay hanggang sa makarating ako sa maliit na kubo. Wala naman sa alaala ko noon. Bagamat kakaunti, putol-putol at hindi naman consistent ang tulo ng pulang likido ay sigurado ako na doon iyon patungo. Gamit ang aking buong lakas at tapang ay hinawakan ko ang seradura ng pintuan. Dahan-dahan ko iyong pinihit at maingat na binuksan ang pintuan. Habang unti-unti iyong bumubukas ay ang pagbilis din ng tibok ng aking puso. Pinangingibabawan na rin ako ng takot sa hindi ko malaman na dahilan. "Jonah!" Sambit ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang aking pinsan na nakaupo at yakap-yakap ang sarili sa may sulok ng maliit na kubo na iyon. Wala itong saplot at puro mga dugo ang katawan. Nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang nangyari
Ngunit iyak lang ang naisagot nito sa akin. Naganap ako ng maaring maipambalot sa katawan ni Jonah. Hinila ko ang tuwalya na nakasampay sa may likod bahay at mabilis na dinaluhan ang pinsan ko. Pinunasan ko siya at binalot sa tuwalya upang hindi ito lamigin. Pagkatapos ay inalalayan ko ito na makatayo at iginaya ko papunta sa loob ng bahay. Sa aking silid kami tumuloy. Sinamahan ko rin siya sa loob ng banyo at tinulungan ko rin itong gamutin at tapalan ang kanyang mga sugat. Pinahiram ko na rin siya ng aking damit upang hindi na ito mahirapan pang kumilos papunta sa sariling nitong kwarto. Umalis na tayo dito, Esmeralda. Makinig ka sa akin. Parang awa mo na. Sambit nito. Sinabi ko sa kanya na hintayin namin sina lolo at lola upang magpaalam at ipagbigay alam ang nangyari sa kanya. Pero marahas siyang umiling habang lumuluha. Paulit-ulit din niyang sinasabi sa akin na delikado kami at hindi tao sina lolo at lola. Pinakalma ko siya at tinakalang dulot lamang iyon ang nangyari sa kanya. Araw talagang mapilit si Jonah at hindi ito tumigil sa kakaiyak hanggat hindi ako pumapayag na sumama sa kanya papunta kina Tita Beth. Wala na nga akong magagawa pa. Sasamahan ko na lamang siya na makauwi kina Tita Beth at pagkatapos ay babalik na lamang ako na mag-isa kina lolo. Inalalayan ko siya na makatayo dahil hindi pumayag si Jonah na hindi agad kami aalis. Lumabas kami ng aking silid na magkahawak kamay at akmang lalabas na din ang bahay nang maunang bumukas ang pinto at tumambad sa amin sina lola at lolo. Napaupo naman sa gulat ang pinsan ko at nagsimula na namang umiyak habang ako naman ay nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi ni lola na mayroon daw manyakis na naggagala sa lugar nila tuwing kabilugan ng buwan. Iyon daw ang dahilan kung bakit pinagbawalan daw nila ako na magpagabi sa daan. Sinabi rin nila na sila na ang bahala kay Jonah at walang kahirap-hirap na binuhat ito ni lolo papunta sa silid nito. Niyaya naman ako ni lola na pumunta sa kusina at pinaupo sa may lamesa. Naglagay ito ng dinuguan sa mangkok at maingat na hinain sa akin. Maya-maya pa ay diniluhan kami ni lolo. Nahihimas-himas pa sa kanyang kamao na may mantsa na kulay pula. Tinanong ko ito kung napaano iyon at sinabi na nasundok daw nito ang pader sa galit dahil sa nangyari sa pinsan ko. Umuusok din sa init ang dinuguan na nakahain sa amin, kaya naman hinihipan at pinapalamig ko pa ito. Pero natigilan ako nang mapansin na ganadong-ganadong kumain sina lolo at lola. Hindi kagaya kagabi na halos wala silang nakain. Maya-maya pa ay kapwa kami napatayo nang makarinig kami ng malakas na lagabog mula sa kwarto. Presenta naman si lolo na puntahan iyon. Samantalang sumunod naman sa kanya si lola. Tumayo na rin ako at nagpunta sa sala upang silipin sila nang mapako ako sa aking kinatatayuan. Nang makita ko mula sa sewang ng pinto ang pinsan ko na nakahandusay na sa sahig. Nakatalikod ito sa akin. Sina lola at lola na kapwa may dugong tumutulo sa kanilang mga kamay. Doon na ako kinain ng realidad, Sir Casper. Unti-unti ay naunawaan ko ang mga sinasabi sa akin ng aking pinsan at ang koneksyon nito sa bilog na buwan. Akala ko ay kwentong barbero lamang ang mga ito. Hindi ko naman akalain na makakatagpo pala ako nito sa personal. Aswang! Bulalas ko. Napatakip ako sa aking bibig kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Kung nakinig lang sana ako sa pinsan ko, ay buhay pa sana ito ngayon. Kinilabutan naman ako nang lumingon sa akin sina lola at lolo na masama na ang mga tingin.
Kumaripas naman ako ng takbo palabas ng bahay dahil sa takot at upang makalayo na rin. Hindi na sila ang pinakamamahal kong lola at lolo. Hindi na sila tao. Parang lalabas na sa aking dibdib ang puso ko nang marinig ko ang malakas na sigaw ni lola na tinatawag ang pangalan ko. Hindi naman ako lumingon. Nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo hanggang sa matanaw ko ang pamilyar na mga tao sa di kalayuan. May mga dalang itak at baril ang mga ito na sa palagay ko ay upang tugisin sina lolo at lola. Sinalubong naman ako ng isang babae at mahigpit akong niyakap. Tita Beth, si Juna po. Wala na po siya. Patungal ko. Napapitlag ako nang makarinig kami ng mga putok ng baril, kasunod ng mga hiyawan ng mga tao. Inalalaya naman ako ni tita papunta sa sasakyan na kakarating lang. Sumakay kami doon at nagpunta sa kabilang bayan kung saan nakatira ang iba mga kapatid ni mama. Doon ko rin nalaman na pumunta si Jonah sa lumang bahay upang iligtas ako. Huli na raw kasi nang malaman nila na uuwi ako. Kaya naman, hindi na raw nila ako nasundo sa may pier. Makalipas ang ilang oras, ay binalita sa amin na napatay raw nila ang mga aswang. Hindi ko naman maiwasan na malungkot dahil kahit papaano naman ay sina lolo at lola pa rin iyon. Nasa kanila pa rin ang mga alaala namin noon. Pero kung iyon na talaga ang tadhana nila, ay wala na akong magagawa pa. Pagkatapos ng burol at libing ni Jonah, ay nagpasundo na rin ako kina mama at papa. Hindi ko na kasi kaya pang magtagal pa doon. Ilgaraw na laganap sa Romblon ay aswang. Hindi mo raw iyon mapapansin dahil pumikilos ang mga ito. Nakatulad lang din ng mga normal na tao. At ang tanging magagawa mo lamang, iwag basta-basta maniniwala at magtitiwala. Kamag-anak mo man ito o kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Sir Casper. Dahil po sa pagbabahagi kong ito, ay isa-isa ring bumabalik sa aking mga alaala ang lahat. Dahil aaminin ko po na hanggang ngayon, ay hindi pa rin po ako pinapatulog ni na lolo at lola sa aking panaginip. Wakas. Mag-comment ka muna